Magandang hapon po sa inyong lahat, mga magulang at kapatid. Welcome po sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. At binabati po namin ang lahat ng nanonood sa Facebook at YouTube, kung saan man bahagi kayo ng mundo naroroon. Isang magandang hapon po ang aming pagbati sa inyo ngayong hapong ito. Ngayon naman po mga kapatid, tayo ay dadako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa Hebrews chapter 10 at babasahin po natin ang verses 1 to 18. Yamang ang kautusan ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Kailanman ay hindi nito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayon ding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Sapagkat kung di gayon, hindi ba sana ay itinigil ng ihandog ang mga iyon? Kung ang mga sumasamba na nalinis ng minsan, sana ay hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan sa kasalanan. Ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan. Kaya pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos. Sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin. Nang sabihin niya sa itaas na hindi mo ibig at hindi mo rin kinalugdan ng alay na at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan na inihahandog ayon sa kautusan. Pagkatapos ay idinagdag niya, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayon ding manghandog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. At ang Espiritu Santo ay nagpatotoo rin sa atin sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila, pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang salita sa hapong ito. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon, pagkatapos naming basahin ang aming teksto sa hapong ito, talus namin na napakahalaga ng mensaheng iyong ihahatid sa amin sa hapong ito. Kayo pong manguna sa amin, Panginoon. Ang inyong Espiritu Santo nawa ang mangusap sa puso at isipan ng bawat nakikinig at nanonood. Kayo po, Panginoon, ang siyang kumilos, gumalaw sa aming kalooban
upang kami ay maantig sa aming mga damdamin at kami ay bigyan mo ng kalakasan na sumunod sa aming matututunan na mga aral ngayong hapong ito. Nawa, Panginoon, kami ay pagindapatin mo sa iyong tapat at gawin mo kaming tapat sa aming paglakad sa iyo. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po mga kapatid ay nagpapatuloy sa ating serye sa mga mensahe sa aklat ng Hebreo na patungkol naman sa kahigitan ni Kristo at ng Kristyanismo. Ang mensahe po natin ngayong hapon, ang titulo po ay ang kahigitan ng sakripisyo ni Kristo, minsan magpakailanman. Yun po ang theme ng ating teksto ngayong hapon. At babasahin at pag-aaralan po natin ang Hebrews 10:1-18. Matagal na po tayo sa aklat ng Hebreo at paalala ko lang po sa inyo na ang pangkalahatang tema ng aklat ng Hebreo ay ang kahigitan ni Jesus bilang Panginoon at ang kahigitan ng kaligtasan sa kanyang pangalan, na mas higit sa mga anghel, sa kautusan, sa mga propeta, sa mga panlupang pari at sa iba pang relihiyon at sistema ng pananampalataya. Sinulat ito sa isang kongregasyon ng mga dating Hudyo na yung iba ay tunay nang nananalig kay Jesus. Yung iba naman ay hindi pa tiyak at yung iba naman ay hindi nga talaga sumasampalataya sa kanya at nakikisama lang. Para pong yan na church natin ngayon, meron po tayong mga kasama na tunay na nga nananampalataya kay Jesus, merong mga alanganin pa at meron namang hindi natin maunawaan kung bakit pa ay hindi pa naniniwala sa Kanya. Sa lahat po ng iglesia, sa lahat ng panahon ay meron po yung tatlong klaseng tao na ganyan. Para doon sa mga kumapit na sa pananampalataya kay Jesus, ang aklat na ito ay isang malaking paghihikayat na huwag nang manumbalik pa sa iniwanan nila o magtiwala pa sa iniwanan nilang relihiyon na gawa ng tao na nakabase sa mga mabubuting gawa o ritual. Lahat po tayo ay nanggaling sa mga relihiyon na ganyan. Ito po ay isang pagpapaalala na tayo po ay merong mas dakila ng pananampalataya at hindi na tayo dapat manumbalik pa sa dati nating buhay. Para naman doon sa mga alanganin pa kung tatanggap sila kay Jesus o hindi, na intelektual pa lang ang pagkakilala sa Kanya at hindi patunay na umaasa sa Kanyang natapos ng gawain sa krus. Ang aklat na ito ay isang panawagan na isapuso na nila ang pagtiwala kay Jesus. Huwag nang mag-alanganin pa at inyong ilagak ng inyong buhay sa mga kamay ng ating mananakop na si Jesus. Para doon sa matigas ang puso sa Panginoon. Siguro dahil hindi nila matalikuran ang kanilang pagtitiwala sa sarili, yung kanilang kinalakhang relihiyon o pagkahumaling sa kanilang kasalanan. Ang aklat na ito ay isang babala tungkol sa nakakatakot na kahihinatnan ng mga hindi mananampalataya kay Jesus. Ang kanilang kahihinatnan sa kabilang buhay ay nakakatakot po sapagkat ito po ay magpakailanman. Ang pag-aaralan nating mga talata sa hapong ito ay nagtatapos sa bahagi ng Hebreo na patungkol sa kahigitan ng kataas-taasang pagkapari ni Hesukristo. Ito ay nagumpisa sa Hebrews 4:14 at nagtatapos dito po sa ating teksto sa Hebrews 10:18. Sinasaad nito ang mas higit na kabutihan ng bagong tipan kay Kristo Jesus na kanyang isinasagawa sa isang mas mabuting santuaryo at nakasandig sa isang mas dakilang sakripisyo. Yung pong kanyang sakripisyo ang ating itatanghal sa hapong ito. Ang mas dakilang sakripisyo ni Kristo at kung ano ang ating natamo dahil dito, ang paksa natin sa hapong ito, makikita natin dito ang tatlong katotohanan. Una, ang kahinaan ng lumang tipan.
Pangalawa, ang kahigitan ng sakripisyo ni Kristo. At pangatlo, ang kadakilaan ng bagong tipan kay Kristo Jesus. Una, tignan natin ang kahinaan ng lumang tipan sa verses 1 to 4. Una sa lahat, ito ay sadyang anino lamang ng katotohanan. Ito ay anino lamang ng katotohanan. Ang sabi sa verse 1, yamang ang kautusan mo ay anino lamang ng mabubuting bagay na darating at hindi ang tunay na larawan ng mga bagay na ito. Meron pong dalawang salita dito kailangan natin pansinin, yung salitang anino at yung salitang tunay na larawan. Pansinin ang pagkakaiba. Kautusan, no? Lumang tipan, anino. At mabubuting bagay, tunay na larawan. Yun po ang contrast. Nakakatawa kung mas mamahalin natin mga kapatid ang anino ng ating mga asawa kaysa sa ating mga asawa. Hindi ba? No? Nakakatawa po pagka ganon. Ganon po ang tinutukoy dito ng may akda. Sinasabi niya sa mga taga-Hebreo, bakit parang minamahal niyo pa na mas higit yung anino lamang ng katunayan? No? Ang kautusan sa lumang tipan ay binigay lang upang ipakita ang taas ng kabanalan ng Diyos na hindi maaabot ng sino man. Sabi ni Pablo sa Romans 3:20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Pero marami dun sa kongregasyon na sinulatan ng may akda, ang kumakapit pa dun sa mga nakagawa nila, nakalakhan nilang relihiyon, na umaasa pa sila na sa kanilang pagsasagawa ng mga ritual ay meron pang bisa yon na dalhin sila sa harapan ng Diyos. Ngunit ang sinasabi dito ng may akda ay wala na pong bisa yon. Ang tunay na larawan na tinutukoy dito ay si Kristo Jesus. Siya ang tumutupad sa lahat ng mga hinihingi at lahat ng hula ng kautusan. Yung kautusan po ay anino lamang ng katunayan. Ang kautusan ay ang Old Testament. Ang katunayan po ay ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa Colossians 2:17, ang mga ito ay isang anino ng mga bagay na darating, ngunit ang katawan ay kay Kristo. Mga kapatid, hindi na po tayo dapat manangan sa mga lumipas na anino lamang. Pangalawa, ito ay hindi nagpapasakdal sa mga makasalanan. Sabi sa verse 1, kailanman ay hindi ito mapapasakdal ang mga lumalapit sa pamamagitan ng gayunding mga alay na laging inihahandog taon-taon. Ang layunin mga kapatid ng lahat ng tao ay ang makalapit sa Diyos at magkaroon ng kaugnayan sa ating tagalikha. Ang sabi sa Ecclesiastes 3:11, inilagay rin niya ang walang hanggan sa isipan ng tao. Tayo ay merong sense ng walang hanggan. Alam natin na may buhay pagkatapos ng buhay na ito. Alam natin na merong kabilang buhay. At ang ating nais, lahat po ng mga tao, aminin nila o hindi, ay magkaroon ng katiyakan na tayo ay mananahan sa piling ng ating tagalikha sa kabilang buhay. Yan po ay isang natural na pagnanais ng tao. Ang sabi sa Psalm 16:11, binasa po natin to kanina, iyong ipinakita sa akin ang landas ng buhay, sa iyong harapan ay may kapuspusan ng kagalakan, sa iyong kanang kamay ay may kasayahan magpakailanman. Yan po ang hinahanap ng lahat. Na tayo ay manahan magpakailanman sa piling ng ating Diyos na may kapuspusan ng kagalakan. Ang pagiging sakdal o perpekto ay ang kailangan upang tayo ay manahan nga sa kanyang piling. Kailangan natin maging perpekto, kailangan natin maging ganap, kailangan natin maging sakdal. Ang mga sakripisyo ng mga hayop na isang representasyon ng lahat ng mga tangka ng tao para makarating sa Diyos ay hindi nakakapagsakdal. Yung mga pagsasakripisyo po sa Old Testament,
lahat po ng relihiyon, meron pong ganyang katumbas. Meron pong silang sistema ng paggawa ng mga mabubuting gawa, mga ritual, mga sakripisyo, para maibsan ang galit ng poon at upang sila ay maging katanggap-tanggap sa Kanya. Ngunit hindi po nakapagpapasakdal o nakapagpapaganap ang lahat ng iyon. Ang mga alituntuning ito ay binigay lang ng Diyos, pakinggan ito, upang ipakita sa mga Israelita at sa lahat ng tao na kailangan nilang magbayad sala bago makalapit sa Diyos. Ito po ay isang larawan lamang. Inilalarawan ng Diyos na kailangan may mamatay na hayop, na kailangan may mamatay, na kailangan dumanak ang dugo upang mapagbayaran ang sala sa isang mabuti at banal na Diyos. Larawan lang po yon. Yung mismong pagsasakripisyo na yon ay hindi po nakakaalis ng sala. Larawan lang po yon ng dakilang sakripisyo ni Jesus sa krus na siyang nakapag-aalis ng sala ng tao at nakapagpapasakdal sa atin sa harapan ng Diyos. Pangatlo, ito ay nagpapaalala lamang na tayo ay sadyang makasalanan. Verses 2 and 3. Sapagkat kung di gayon, di ba sana ay itinigil ng ihandog ang mga iyon? O nga naman, kung nakakapagperpekto nga naman ito, edi sana tumigil na. Kung ang mga sumasamba na nalinis ng minsan, sana ay hindi na sila nagkaroon pa ng kamalayan ng kasalanan. Yung pong kamalayan dito, consciousness po sa English, pero ang original na word po talaga ay mas magandang i-translate na parang conscience. No? So hindi lang po consciousness, kundi conscience. Yung dama natin, yung guilt ng ating pagkakasala. Kung sinasabi dito na kung mabisa po yung mga pagsasakripisyo na iyon, ay dapat sana ay hindi na tayo nakokonsyensya sa ating mga kasalanan. Pero patuloy pa rin na binabagabag tayo sa ating kalooban dahil sa guilt ng ating kasalanan. Verse 3, ngunit sa pamamagitan ng mga handog na ito ay may pagpapaalala ng mga kasalanan taon-taon. Kung sapat nga naman ang mga handog na ito, hindi na kailangan na magtaguyod pa ng bagong tipan o na isang bagong daan o isang bagong kaparaanan ng pagliligtas. Ang sistema ng mga handog ay nagpapaalala lamang ng paulit-ulit na kasalanan ng tao. Kasi yung pong mga handog, paulit-ulit taon-taon. Paulit-ulit araw-araw ang pagdanak ng dugo ng mga hayop na sinasakripisyo sapagkat paulit-ulit din ang kasalanan. Yun lang po ang layunin nun. Hindi po nakakaalis ng kasalanan, nagpapaalala lang na tayo ay likas na makasalanan. Ang sabi ng verse 4, ito ay hindi nakapag-aalis ng ating kasalanan. Sabi ng verse 4, sapagkat hindi maaaring mangyari na ang dugo ng mga toro at ng mga kambing ay makapag-aalis ng mga kasalanan ng linaw-linaw po. Ang layunan ng lumang tipan ay hindi ang pag-alis ng kasalanan, kundi ang pagpapakita sa atin ng ating makasalanang kalikasan. Hindi ito nakakalinis ng ating makasalanang kalikasan o nakakabayad man sa utang natin sa Diyos dahil sa ating kasalanan. Ito ay tinuguyod noon upang ipakita lang sa mga Israelita na may kabayaran ang paglapit ng isang makasalanan sa Diyos. Hindi nakalalapit basta-basta ang isang makasalanan sa Diyos kung hindi magdanak ang dugo. Yun po ang layo ng kabanalan ng Diyos sa pagiging makasalanan ng tao. Ang sabi sa Hebrews 9:13 to 14, sapagkat kung ang dugo ng mga kambing at ng mga toro at ang abo ng dumalagang baka na iwiniwisik sa mga nadungisan ay makapagpapabanal sa ikalilinis ng laman, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo?
So nakapagpapabanal siya at ikalilinis ng laman sapagkat ang nagiging external lang po, nagiging picture po. Yung ating external ay isang picture ng ating kalooban. Ang nalilinis po ng pagsasakripisyo ng dugo ay yung ating external, hindi po yung ating internal. Yun po, ang nakapaglilinis lang nun ay ang dugo ni Kristo na umago sa Kalbaryo. Kaya sabi sa Hebrews 9:22, sa katunayan, sa ilalim ng kautusan, halos lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo. At kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran ng mga kasalanan. Yan po ang layunin ng lumang tipan. Hindi natatanggal ng kahit na anong relihiyon o sistema ng mabubuting gawa ang kasalanan ng tao. Binasa po natin yan kanina sa sa Romans 3:20. Tanging ang sakripisyo lamang ni Jesus sa krus ang sapat upang gawing sakdal ang mga makasalanan. Ephesians 1:7 ang sabi, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Ayon lang po sa kanyang biyaya, sa kanyang grace na tayo ay hinugasan niya sa pamamagitan ng kanyang dalisay na dugo. So yun po ang una, ang kahinaan ng lumang tipan. Tingnan po natin yung pangalawang katotohanan, ang kahigitan ng sakripisyo ni Kristo, verses 5 to 14. Ang una natin makikita ay ito, hindi ang sakripisyo ng mga hayop, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang nagpapasakdal sa makasalanan. So hindi ang sakripisyo ng mga hayop, kundi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang nagpapasakdal sa makasalanan. So kung humahanap po tayo ng kaparaanan upang tayo ay maging ganap, perfecto sa mata ng Diyos, hindi po ang sakripisyo ng mga hayop, hindi po ang mga gawaing relihiyon, hindi po ang mga ritual ang nakakagawa nun. Ang nakakagawa lamang nun po ay ang sakripisyo ni Jesus, ang kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Sabi sa verse 5, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog. So makikita po natin dito na bago pa dumating si Jesus sa sanlibutan, meron silang pag-uusap ng Ama. Hindi mo nais ang alay at handog, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Sa mga handog na sinusunog at sa mga handog para sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't sinabi ko, narito, ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban, O Diyos, sa balumbon ng aklat na ay nasusulat tungkol sa akin. Nang sabihin niya sa itaas na hindi mo ibig na at hindi mo rin kinalugdan ng mga alay at mga handog at mga buong handog na sinusunog at mga alay para sa kasalanan, ay inihahandog ayon sa kautusan, pagkatapos ay dinagdag niya, narito ako'y dumating upang gawin ang iyong kalooban. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Inalis niya ang una upang maitatag ang ikalawa. Ang may akda ng Hebreo ay sumitas mula sa Psalm 40 verses 6 to 8 na isang salmo ni David patungkol sa pagliligtas na maaasahan natin mula sa ating Diyos. Ayon sa may akda, itong salmong ito ay tumutukoy kay Kristo na siya namang nagdala ng sukdulang pagliligtas ng Diyos para sa sanlibutan. So yung pong akda ni David na salmo ay isang hula ng katunayan ng buhay ni Kristo at ang kanyang pagliligtas na dala para sa atin. Baka sa verse 5, ang katotohanan na may walang hanggang usapan. Ang Ama at Anak bago pa pumasok sa sanlibutan si Kristo. Ang usapan na ito ay nagsasaad na hindi sa pamamagitan ng handog ng hayop makakamit
ang kaluguran ng Diyos. Hindi siya malulugod sa mga handog ng hayop. Ang sabi din na David sa Psalm 51, verses 16 to 17. Maalala nyo, ang Psalm 51 po, inaral po natin ito, ay isang salmo ng pangungumpisal ni David ng kanyang pagkakasala dahil sa pangangalo niya kay Bathsheba at pagkakamatay ni Uriah, yung asawa ni Bathsheba. Sa kanya pong pagsisisi, sa kanya pong pangungumpisal, ay sinulat niya itong salmong ito. At sinabi niya sa verses 16 to 17, sapagkat sa alay ay hindi ka nalulugod. Si David po ito. Kung hindi ay bibigyan kita. Hindi ka nalulugod sa handog na sinusunog. So saan siya nalulugod? Sabi sa verse 17 ng Psalm 51, ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos, ay hindi mo hahamakin. So hindi po external, hindi po physical na sakripisyo ng mga hayop, ng dugo, ang makapagpapalugod sa Diyos. Ang makapagpapalugod sa Kanya ay ang isang bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso. Sabi niya, hindi mo hahamakin. Ang pagsisisi at pagpapasakop sa kalooban at paghahari ng Diyos sa ating buhay at pagsunod sa Kanyang utos ang tunay na nagbibigay lugod sa Kanya. Hindi yung pagsasakripisyo ng hayop, hindi po yung mga ritual sa relihiyon, yung ating pagpapasakop sa Diyos, yung ating pagsunod sa Kanyang kautusan, yung ating pagsunod sa Kanyang kalooban. Yun po ang hinahanap ng Diyos sapagkat yun po ang ginawa ng Kanyang anak. Para siya makasunod sa kalooban na ito ng Diyos, kinailangan niyang magkatawang tao. Kaya ang sabi kanina, ngunit ipinaghanda mo ako ng isang katawan. Sa Hebrews 2:14, ang may akda ay sinabi niya, kaya yamang ang mga anak, yung mga Israelita, yung mga Hebreo, yung mga tao, yamang ang mga anak ay nakibahagi sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito, laman at dugo, no? Upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang mapuksa ang may kapangyarihan sa kamatayan sa makatuwid, ang diablo. So sa pamamagitan ng kanyang pagkakatawang tao at pagkamatay sa krus, napuksa niya ang kapangyarihan ng diablo sa sanlibutan. Yun po ang kanyang ginawa. Yun po ang kalooban ng Diyos na kanyang sinunod. Ang pagdating ni Kristo Jesus sa sanlibutan ay ang kalooban ng Diyos at tanging kaparaanan niya para maging sakdal ang mga makasalanan. Sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, ang Ama ay nalugod sa kanyang sakripisyo ng kanyang sarili. Sakripisyo po sa kanya na siya na walang hanggan ay pumasok sa may hangganan. Na siya na may lalang ng lahat ang pumasok sa kanyang nilalang. Napakalaking sakripisyo po yon para sa ating Panginoon. Kaya naman natuwa ang Diyos Ama sa kanya. At sinasabi sa Matthew 3:17, sinabi ng isang tinig mula sa langit. Ito po yung kanyang baptism. Ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. So hindi nalulugod ang Diyos sa relihiyon. Hindi nalulugod ang Diyos sa mga mabubuting gawa o mga ritual o kahit na ano pang sistema ng pananampalataya na gawa ng tao. Siya po ay nalulugod lamang sa ginawa ng kanyang anak na pagsunod sa kanyang kalooban. Isang perpektong pagsunod sa kanyang utos at kalooban. Dahil nga dito, sabi dito sa ating teksto, inalis niya ang una, yung po yung lumang tipan, upang maitatag ang ikalawa, yung pong bagong tipan. At meron na tayong mas tiyak na tipan kaysa sa nauna. Pangalawa po, ang sakripisyal na pagsunod ni Kristo sa Ama ang nagdala sa kanya sa krus. Minsan magpakailanman, yun po ang key term.
minsan magpakailanman, upang pagindapatin ang lahat ng kanyang mga banal. Verses 10 to 14. Babasahin ko po. At sa pamamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Yun po ang key verse. At bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayon ding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang paa. Sapagkat sa pamamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Mga kapatid, napakagandang katotohanan po nito. Ang verse 10, ang susing talata ng buong bahagi na ito ng Hebreo. At ang mga sumusunod na talata ay paliwanag lamang ng verse 10. No? Pansinin niyo po sa verse 11. No? Ito po ang nagsasaad ng kakulangan ng lumang tipan. Tignan niyo po yung mga katagang bawat pari. So marami sila, bawat pari, maraming pari. Tumatayo. Wala pong silya, wala pong upuan sa loob ng tabernakulo, lalo na sa loob ng Holy of Holies, kabanal-banalang lugar. Bawat pari, marami sila, tumatayo, araw-araw, naglilingkod, tapos paulit-ulit. Nakita niyo po yung mga salitang yon. Ang resulta ng mga yon, nung lahat ng gawain yon, yung walang katapusang pag-aalay na yon, ang resulta nito ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Tignan nyo naman sa verse 12. Dito naman makikita ang contrast ng paghahandog ni Kristo. No? Makikita nyo, imbis na bawat pare, si Kristo lang. Hindi maraming pare, isa lang, si Kristo. Nang isa lamang alay, no? Isang alay lang. Sila maraming alay, araw-araw, paulit-ulit. No? Lahat ng panahon, sila pa araw-araw, paulit-ulit. Siya minsan lang, lahat ng panahon. Sila nakatayo, siya nakaupo. Ang lingkod po, ang mga alipin nakatayo, ang hari nakaupo. Ang mga patuloy at walang katapusan ng kanilang gawain ay nakatayo, ang tapos na ang kanyang gawain ay nakaupo. Yun po ang ibig sabihin nun. Yun po ang contrast niyan. Ang resulta nito, sabi ng ating teksto, ay tagumpay. Sabi, ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Ito po ang fulfillment po, ang pagkatupad ng Psalm 110 verse 1. Sabi doon, isang hula ni David, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tuntungan ng iyong paa ang iyong mga kaaway. Yun po ay tinupad ni Kristo sa kanyang pagdating. Ang resulta pa nito, ayon sa ating teksto, ay kanyang pinasakdal para sa lahat ng panahon ang mga pinababanal. Yung salitang pinababanal, patuloy po, marami po silang binabanal ni Kristo. Yung po ang lahat ng mananalig sa Kanya at aasa sa Kanya para sa kanilang walang hanggang pagliligtas. Yung pong mga nanalig sa Kanya na siya na dumating minsan magpakailanman, nag-alay ng kanyang buhay, minsan magpakailanman, ay ligtas magpasawalang hanggan. Ganon po ang kanyang nakamit para sa atin. Ang katagang minsan magpakailanman ay nagsasaad ng katotohanan na tapos na ang ating pagliligtas. Naganap na po. Sabi nga niya, it is finished. Tetelestai. Nabayaran ko na lahat.
Bayad na lahat. Yun po ang sinabi niya sa krus. Nakamit na ni Kristo ang kaluguran ng Diyos Ama at ang pag-alis ng ating kasalanan. Natupad na ni Kristo ang lahat ng hinihingi ng kautusan. At itong kasakdalan na ito ay ipinataw naman niya sa mga nananalig sa Kanya. So kung kayo po ay mananalig kay Kristo, hindi niya lamang po pinagbayaran ng Kanyang pagkamatay sa krus ang lahat ng inyong kasalanan, ipinataw pa niya ang Kanyang perpektong pagsunod sa kalooban ng Ama sa inyo. Kaya napakaganap po ng Kanyang kaligtasan sapagkat bayad ang kasalanan at ipinataw ang katuwiran. Napakaganap po ng kaligtasan kay Kristo. Nasunod na niya ang Kanyang bahagi sa usapan nila ng Ama at dahil dito ang lahat ng nasa Kanya ay tiyak na ang kaligtasan. Mga kapatid, hindi ang pagsunod sa kautusan o sa kahit na anong sistema ng relihiyon ang makapagpapalugod sa Diyos, kundi ang pagsunod sa Kanyang itinakdang paraan ng pagliligtas na sa pamamagitan lamang ng Kanyang anak na si Kristo Jesus. Yan sabi sa John 14:6, sabi ni Kristo mismo, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makararating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Napakalinaw po mga kapatid. Wala pong kalituan doon. John 17:3, "At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at si Hesukristo na iyong sinugo." Isa lamang po ang paraan ng pagliligtas ng Diyos at yan ay sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Isang dakilang pagsasakripisyo ang nagtamo niyan para sa atin. Pangatlong katotohanan, ang kadakilaan ng bagong tipan kay Jesus, verses 15 to 18. Ito ay isang bagong tipan na nagbibigay ng isang bagong espiritu na patotoo ng ating kaligtasan, verses 15 to 16. At ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin sapagkat pagkatapos niyang sabihin, "Ito ang tipan ng aking gagawin sa kanila pagkatapos ng mga araw na iyon," sabi ng Panginoon, "ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip." Ang sinisitas po ng may akda dito ay ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ng propetang si Jeremias. Jeremiah 31:33. Tandaan po natin na si Jeremiah po ay nag-prophesy ng pagbagsak ng Israel, pagbagsak ng Juda dahil sa kanilang pagiging makasalanan. Ngunit meron siyang binitawang pangako sa huli. At ito yun, "Ngunit ito ang tipan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel pagkatapos ng mga araw na iyon," pagkatapos ng kanilang exile, pagkatapos ng pagpaparusa sa kanila. Sabi ng Panginoon, "Ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat iyon sa kanilang mga puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan." Inulit po yon sa Hebreo. Hindi may maaaring ipagkaila ng mga Hudyo na sinusulatan ng may akda ang pangako ng isang bagong tipan. Sabi nila, bago lang yan, wala naman yan sa lumang tipan. Hindi po, sapagkat ang kinote po niya ay isang propeta na nasa Old Testament, si Jeremiah. Ito ay nasa hula ng mga propeta. By the way, ito din po ay hinula ni Ezekiel, hindi lamang po si Jeremiah. Hindi nagkaroon ng bagong tipan dahil hindi naging mabisa ang unang tipan. Hindi po ganon. Hindi po pinapalitan ng Diyos ang lumang tipan dahil nag-fail ako dito, kaya papalitan ko ng bago. Hindi po. Talaga pong nasa original na plano niya ang merong lumang tipan at merong bagong tipan. Merong mauunang tipan na anino, merong bagong tipan na katotohanan. No? Katulad ng ating sinabi kanina, hindi naman kaligtasan
ang layunin ng lumang tipan, kundi ang pagpapakita ng makasalanang kalikasan ng tao. Kaya nga paulit-ulit ang paghahandog sa lumang tipan kasi paulit-ulit din ang makasalanang kalikasan ng tao. Kasabay ng pagbibigay ng mga alituntunin ng lumang tipan ay ang pagbigay ng pangako ng isang bagong tipan na may ibang layunin. Ang layunin ng Diyos sa bagong tipan ay ang kaligtasan na ayon sa gawain ng Diyos at hindi sa gawa ng tao. Ulitin ko po, ang layunin ng Diyos sa bagong tipan ay ang kaligtasan na ayon sa gawain ng Diyos at hindi sa gawa ng tao. Kinailangan dumating ang isang anak ng tao, ang Mesyas, na hindi kailanman magkakasala at tutupad sa lahat ng hinihingi ng kautusan. Si Jesus ang tumupad ng pangangailangan na ito. At ang perpektong katuwiran na ito, buhay ni Jesus, ay ibinigay niya sa lahat ng mananalig sa Kanya. Kaya't ang lahat ng nananalig kay Jesus ay matuwid sa mata ng Ama. Dagdag pa dito, ibinigay pa ng Ama ang Kanyang diwang banal para manahan sa lahat ng mga pinanal na niya. Ang layunin naman niya dito ay ang pagbigay ng isang bagong kalikasan na may kakayanan na sumunod sa kalooban niya. Ito ang garantiya natin ng ating kaligtasan at tatanggaping mana sa langit sa kabilang buhay. Pangalawa, ito ay isang bagong tipan na nagdudulot ng kapatawaran magpakailanman. Magpakailanman, mga kapatid. Verses 17 to 18. Sinabi rin niya, at ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. Kung saan may kapatawaran ng mga ito, ay wala ng pag-aalay para sa kasalanan. Sinitas muli ng may akda ang Jeremiah 31. Pero verse 34 naman ngayon. Ang sabi doon, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat, sapagkat patatawarin ko ang kanilang kasamaan at ang kanilang kasalanan ay hindi ko na aalalahanin pa. Ang palaging nagbibigay ng alinlangan sa atin, mga kapatid, hindi ho ba, ay ang epekto ng patuloy nating pagkakasala sa estado ng ating kaligtasan kay Jesus. Hindi ho ba kailangan natin palagi ng assurance? Kailangan natin ng katiyakan na tayo nga ay ligtas. Kapag wala tayo nitong katiyakang ito, ay napakahirap ng ating buhay. Marahil ito din ang takot ng mga taga-Hebreo na sinulatan noon. Nung tinanggap nila itong sulat na ito mula sa may akda. Ngunit ang resulta ng minsan magpakailanman na sakripisyo ni Jesus ay ang ganap na pagbabayad sala sa lahat ng ating kasalanan. Ulitin ko po, ang resulta ng minsan magpakailanmang sakripisyo ni Jesus ay ang ganap na pagbabayad sala sa lahat ng ating kasalanan. Sa lahat ng ating kasalanan. Datapwat, kinalimutan na ng Diyos ang lahat ng ating pagkakasala sa Kanya kahapon, sa kasalukuyan, at sa kinabukasan. Sabi ng Isaiah 43:25, Ako nga ang siyang pumapawi ng inyong mga pagsuway alang-alang sa akin. Hindi niya pinapawi ang ating kasalanan alang-alang sa atin. Sabi niya, pinapawi ko ang inyong kasalanan alang-alang sa akin. No? At hindi ko aalalahanin ang inyong mga kasalanan. At bukod pa dito, patuloy ang pamamagitan sa atin ng ating Panginoon at pinakapunong pari na si Jesus. Nakatiyakan ng ating kasalanan, ng ating kaligtasan. So pinatawad na tayo niya minsan magpakailanman, ngunit patuloy siyang namamagitan sa atin sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat upang tayo ay laging mapatawad
sa ating mga pagkakasala sa Kanya sa araw-araw. Kung wala na ang kamandag ng kasalanan, wala na rin ang pangangailangan ng pagsasakripisyo para sa kabayaran nito. Yun ang sabi ng verse 18. Ang sabi ng Hebrews 7:25 ganito. Dahil dito, dahil sa kanyang pagiging pinakapunong pari, dahil siya ay nasa kalangitan na, dahil pinagbayaran na niya ng kanyang sariling dugo ang lahat ng pagkakautang natin sa Diyos at ipinataw na niya ang kanyang matuwid na buhay sa lahat ng nananalig sa kanya. Dahil dito, siya'y may kakayahang iligtas ng lubos mga kapatid. Ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, yamang lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa kanila. Lagi siyang nabubuhay upang mamagitan para sa atin. Mga kapatid, wala na po tayong mintis. Ang pananahan ng kanyang espiritu sa ating mga puso ay tanda ng katiyakan ng ating kaligtasan magpakailanman. Sinabi yan ni Pablo sa Ephesians 1:13-14. Sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikapupuri ng kanyang kalwalhatian. Ito rin ang katiyakan na ating nakamit na ang kapatawaran sa ating mga kasalanan minsan at magpakailanman. Sabi sa Romans 8:1, ngayon nga'y wala nang kahatulan mga kapatid sa mga na kay Kristo Jesus. At nung tinapos niya yung dakilang chapter na yun ng Romans 8, ang wika niya ay ganito. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos, si Pablo po ito, na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataas-taasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Isang dakilang sakripisyo, isang dakilang tagapagligtas, isang walang hanggang kaligtasan, mga kapatid. Tayo po ay manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa katotohanan ito na iyong ibinigay sa amin. Salamat po sa katiyakan ng kaligtasan na aming nakamit, hindi dahil sa aming pagsunod sa kahit na anong relihiyon o sa pag-aalay ng kahit na anong sakripisyo, kundi dahil sa pagsunod ni Jesus sa inyong usapan, na siya ay mamamatay para sa amin, na siya ang magbubuhos ng kanyang dugo para sa aming kaligtasan. Dahil sa kanyang pagsunod, O Diyos, hindi dahil sa mga sakripisyo, hindi dahil sa relihiyon, dahil sa kanyang pagsunod, kayo po ay nalugod sa kanya. At dahil dito, kami ay ligtas na nasa kay Jesus. Salamat po, O Diyos. Napakadakilang kaligtasan. Wala po kaming maisusukli sa inyo sa kabutihan na inyong ibinuhos sa amin. Sa hapong ito, sa aming pagpupulong, ay itatangal namin, O Diyos, ang inyong dakilang sakripisyo sa krus sa aming pagdiriwang ng inyong banal na hapunan. Nawa, Panginoon, kayo ay malugod sa aming gagawin sa hapong ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ay mananalangin sama-sama. Lalapit po tayo sa ating Panginoon. Kahit po tayo ay ligtas na magpakailanman, kahit po tayo ay binalot na or pinanahanan na ng kanyang Espiritu Santo, na siya namang tatak ng ating pagiging ligtas kay Kristo,
tayo po ay patuloy pa rin na nagkakasala sa Kanya dahil sa ating kahinaan ng laman. Ngunit ang lahat ng kasalanan yan, mga kapatid, ay hindi na makapaghihiwalay sa atin mula sa ating Diyos. Tayo po ay mangungumpisal sa Kanya sa ating pananalangin ngayong hapong ito sapagkat ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto 11:28, siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa kopa. Kaya mga kapatid, tayo po ay mananahimik ng sandali at about isa sa atin mga kapatid ay mananalangin ng tahimik sa ating Panginoon. Ipangumpisal po natin sa Kanya ang ating mga kakulangan sa Kanya. At alamin ninyo na ang lahat ng inyong ipangungumpisal sa Kanya ay pinagbayaran na ni Jesus sa krus. At datapwat, maaari siyang maging tapat at makatarungan sa Kanyang pagpapatawad sa atin sapagkat bayad na po ang mga ipangungumpisal natin sa Kanya. At nawa, mga kapatid, sa ating pangungumpisal sa Diyos ay maging maitatak na natin sa ating mga isipan na wag na sana nating pighatiin ang Kanyang Espiritu sa ating patuloy na pagkakasala. Sa tulong ng ating Diyos Espiritu Santo, nawa ay pagtagumpayan na natin ang ating mga kahinaan. Tayo po ay mangumpisal sa ating Diyos at ilagak natin sa Kanyang paanan ang ating mga kasalanan. Tayo po ay manahimik, ang about isa sa atin ng ilang sandali at ilapit natin sa Diyos ang ating mga pagkukulang. Mga kapatid, marahil po meron ilan sa atin na nanonood o nakikinig sa hapong ito ang nag-aalanganin pa sa kanilang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Mga kaibigan, huwag na kayong manangan pa sa kahit na ano pang sistema ng relihiyon o ng buhay na inyong kinakapitan. Napatunayan na natin magmula sa salita mismo ng Diyos na ang Kanyang anak lamang ang kaparaanan na para tayo ay maging sakdal at ganap at banal sa harapan ng ating Diyos. At matiyak natin ang ating magpakailanman na pananahan sa Kanyang piling. Lumapit kayo ngayon din sa hapong ito at sa inyong pananalangin, sa inyong tahimik na pananalangin, ikumpisal ninyo ang inyong hindi paniniwala sa Kanya at kumapit na kayo sa katotohanan na Siya ang tagapagligtas at Siyang magliligtas sa inyo. Gawin po natin dito mga kaibigan sa oras na ito. Na makapangyarihan sa lahat, mahabaging Ama, salamat sa pagpapatawad na iyong ibinigay sa amin sa pamamagitan ni Jesus na aming tagapagligtas. Nawa ito ay pagdiwang namin hindi lamang sa panahon na ito, kundi sa araw-araw ng aming buhay,
sa tuwing kami hihinga, sa tuwing kami kakain, sa tuwing kami iinom. Sa bawat pagkilos namin, O Diyos, nawa ay maalala namin ang dakilang kaligtasan namin kay Jesus. At masuklian ka namin ang buhay na nagpupuri sa inyo, sumusunod sa inyo, at naglilingkod sa inyo magpakailanman. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman mga kapatid, ay kung maaari po, ay kumuha po kayo ng kaprasong biskwit o tinapay at kaunting juice po o kahit na anong liquid at tayo po ay magdiriwang ng banal na hapunan. Ang sabi ni Pablo sa unang Korinto, Kabanatang 11, mga talatang 23 hanggang 24, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Tayo po ay kumain. Kung meron po kayong juice, ito po ay kunin ninyo. Pakinggan niyo ang sinabi ni Pablo sa unang Korinto, 11, talatang 25. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa. Pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito, siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-alaala sa akin. Tayo po ay uminom. Sapagkat sa tuwing kainin ninyo ang tinapay na ito at inuman ang kopa, ipinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Ngayon mga kapatid, tanggapin natin ang basbas at pagpapala ng ating Ama. Ngayon, ang Diyos ng kapayapaan na bumubuhay mula sa mga patay, sa ating Panginoong Hesus, ang dakilang pastol ng mga tupa, sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, naway gawin niya kayong ganap sa bawat mabuting bagay upang magawa ninyo ang kanyang kalooban at gawin sa atin ang nakakalugod sa paningin niya sa pamamagitan ni Hesukristo na sa kanya ang kalwalhatian magpakailanman. Amen at amen. Magandang hapon po sa lahat.